Pagpapagig sa ating banal na pagdiriwang ito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natataming kalinga ng Pamilya Cruz, Cinco Trinidad, Sodoy at Malana, Lourdes Hilario at Pamilya, Bean Sumayon at Pamilya, Bernadette Alcauce at Pamilya, Dr. Marat Marie Tolentino at Pamilya, Cecily Rivera at Pamilya, Jean Silungan at Pamilya, Dr. Betsaida Badag at Pamilya, Ervin Maximo at Pamilya, Marieta Peron at Pamilya, Edgardo Aida Punanan at Pamilya, Celia San Felipe at Pamilya, Ricket Avi Magpok at Pamilya, Renat David de Leon at Pamilya, Bel Arcagagin at Pamilya, Alicia Arcega Villacrucis at Pamilya, Mila Digorang at Pamilya, Tony at Evelyn Salazar at Pamilya, Seri Celine Dominic Nicolas, Janet E. Pascual at Pamilya, hindi ng EDB Community, Antonio at Victoria Sanchez at Pamilya, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Opino Pensuri, Cesar at Lolita Nicolas at Pamilya, para sa kaligtasan nila Adriano Sanchez at Pamilya, Architect Bernard at Edna de Guzman, George at Vincula at Pamilya, Camila Lazaro Aquino at Pamilya, Pining Villanueva at Pamilya, Maria Cheryl Riviera at Pamilya, Jen Tamani at Pamilya, Rueda Villedo at Pamilya, Arman at Amy Isma at Pamilya, Josie Brillantes at Pamilya, Jun at Doris Pinahera at Pamilya, Pedro Moradas at Pamilya, Amy Ferry Di Manalo at Pamilya, Dennis G. Budag at Pamilya, Gaspar at Susan Duwade at Pamilya, Gima Jonah Linte, Emelita de la Cruz at Pamilya, Reyna Antelidamo at Pamilya, Dr. Onaisa Katrina Modera at Pamilya, Maria G. Ada, Dr. Ken Adam at Pamilya, Jaime Jovian Cruz, Dr. Carmen Enriquez at Pamilya, Dr. Alan Yvonne Guevara at Pamilya, Dr. Chester Galapis, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayubong, Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Bigino Hospital, Skyline Hospital at Qualified Hospital, at ng lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot na COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalaan nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan nila Evelyn Suasito, Cynthia Escauso, Patricia Alfonsinia, Maricel Esusita Apuya, Ellen Ferrer, Richard Carigo, Ben Rizal, Joan Perez, Capistrano Mandego, Samantha Osea, Evaria G. Cruz, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Patricia J. Tungquillo, Maria Maravilla, Chelo Del Mundo, Jodit Santiago, Lito Soriano, Timoteo Orihuela, Adora De Leon at Pamilya, Nida Tainambunan, Leonardo Prel at Kierolie, Madeline Villanueva, para sa karawan ni na Cristina Pascua, Aldrin James Pascua, Allen Tamaba, Kenneth Perdigon, Sarina Delia Nicolas, Ken Mauricio, John Aldrin Atienza, Nico Culala, Luis Canaria, Leonard Agustin, John Padlan, Sid Andre Cervania, Maria Cristina Chensin, at Sid Paredes. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Celedonia, Viviana, Hil, Sina, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Teodora, Alejandro, Sofia, Julita, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Jesus, Peter, Roderick, Felino, Romeo, Maria Florencia, Gina, Leonardo, Luis Bong, Felicissima, Philip Pedresa, Luis Proserfina, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at hindi na mga nabayakang mga rektor ng Diocese ng Malolos, at mga doktor at frontliners, at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kahit ng ng Diyos, kaya lumulog tayo sa bawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Nakalugluka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbuli ka namin. Inasasalamatan ka namin, sa iyong dakilang aking kapulihan, Panginoong Diyos. Hangin ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bukod na anak. Panginoong Diyos Cordero ng Diyos, anak ng Ama. Ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulog sa kalan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang taas-taas. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ang manaming mga panirihan, binabuti mong si San Matias ay mapabilang sa kalipunan ng mga apostol sa pagmamalasakit niya para sa amin. Kami ay manapati mong mapabilang sa iyong mga kaidira na nagkamit ng iyong pag-ibig bilang nabunot na kapalaran sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangan matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ngayon, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya'y tuluyang gaiban at huwag nang tirhan ni numan. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan ito isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus, mula nang binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit." Pumili sila ng 2 lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas at tinaguriang Ding Justo, at sila'y nanalangin, "Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao.
sa amin kung sino sa dalawang ito ang iyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling pinalagdan ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng buwan ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan magmula ngayon magpakailanman. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng buwan pupurihin tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Walang makatulad ang Panginoong Diyos. Nasa kalangitan, doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama. Nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paano iniibig ako ng Ama, kayo din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aari ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayo mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at umirang sa inyo, upang kayo humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sama sa aking pangalan, ay pagkakalob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ang panawagan ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na sila ay manatili sa pag-ibig ng ating Panginoon at sila rin ay mag-ibigan sa bawat isa. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, ito ang bagong utos ko, mag-ibigan kayo. Kaya nga po, ano po ba ang bago doon sa sinabi ng Panginoon? Ano po ba yung bago doon sa kanyang habilin na ito? Kapag po nakikita natin at narinig ang aming Panginoon na nangangaral sa ating banal na kasulatan na nakatala dito sa ating binabasa na banal na kasulatan ng Biblia, kadalasan ang panawagan palagi ng ating Panginoon, mag-ibigan ang bawat isa, mamuhay sa pag-ibig ang bawat isang tao. Subalit ang bago sa sinasabi ng ating Panginoon sa atin, meron siyang pinapayag sa atin na utos na hindi naman kakaiba nung una, pero bakit tinawag na bago? Sapagkat ang pag-ibig ay bibigay natin sa ating kapwa, hindi lang ang pag-ibig ng tao sa kapwa-tao, kundi ang pag-ibig na ito ay ang pag-ibig ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kaya nga kung ang gagamitin lamang nating pag-ibig ay yung pag-ibig ng tao sa kapwa-tao, ang pag-ibig ng tao may karupukan. Ang pag-ibig ng tao may kataksilan kunisan. Ang pag-ibig ng tao may kahinaan din sa kanyang ganang sarili. Sapagkat kung ang pag-ibig ng tao ay perpekto na sana, di sana wala nang nagtataksil na asawa sa kanyang kapwa-asawa.
Busy sana, wala nang nagbebenta ng sariling anak para mapahamak. Busy sana, wala nang anak na pinagwawalang bahala ang kanyang magulang kung talagang iniibig niya ang kanyang magulang. Kaya nga po alam natin, ang pag-ibig ng tao ay hindi katulad ng pag-ibig ng Diyos. Sapagat mas dalisay, mas perpekto ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ang sabi sa atin ng ating Panginoon, sa ating mabuting balita, ito ang kanyang iniuutos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ang ninanais niya na gamitin natin pag-ibig sa ating kapwa ay ang pag-ibig ng ating Panginoon. Nang sa gayon, ang gagamitin natin pag-ibig na ito ay dalisay, ang gagamitin natin pag-ibig na ito ay puno ng kabananan. Sapagat ang pag-ibig na ito ay hindi nag-iimbon, ang pag-ibig na ito ay laang mag-ari ng kanyang sarili para sa kanyang minamahal. Kaya nga ang sabi sa atin ng ating Panginoon, hindi ko na kayo inaaring alipin, sa halip, inaari ko kayo mga kaibigan. At anong pinapayag sa atin ng ating Panginoon sa pag-ibig na kanyang iniaalay? Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang tao na nag-aari ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Kaya nga po ang ating Panginoon, ito ang kanyang pinakita nung siya mag-ari ng kanyang buhay sapagat inari tayo bilang kanyang mga kaibigan. Kaya nga po ito rin ang sinundan ng mga apostol na hinirang ng ating Panginoon. Kaya alam natin, namili ang ating Panginoon ng 12 apostol, subalit ang isa ay nabawas sapagat si Judas ay nagpakamatay. Kaya kinakailangan palitan ng kahalili ang isang apostol na ito na nawala. Kaya sa naging palamunutan, natin nakita sa ating unang pagbasa, ang napili na hinirang ay walang iba kundi si San Matias, na ngayon ang kanyang kapistahan ay ating pinagdiriwang. Kaya nga pumuli naging 12 ang hinirang na apostol ng ating Panginoon bilang tagapanguna. Kaya nga po ang 12 na ito, sila mismo ay nanguna sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kaya nga po sa ating pong kasaysayan, alam natin na sa 12 apostol na ito, kasama na yung nakahalili, ay pinapakita sa atin na lahat sila halos ay nag-ari ng kanilang buhay sa pamamagitan ng kanilang pagbubugo ng dugo. Kaya nga po 11 ang nag-ari ng buhay, yung isa ay hindi man pinatay sa pananampalataya, yung isa ay si San Juan, subalit siya naman ay nag-ari ng kanyang buong buhay para sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, 11 ang naging martir, 11 ang pinatay. Kaya nga kapag pinagdiriwang natin ang mga apostol, kadalasan na ginagamit natin kulay sa liturya ay kulay pula, sapagat ito'y nagpapahayag ng nag-aalab na pag-ibig at hindi naman ng pagbubugo ng dugo ng dahil sa pag-ibig na ito. Kaya nga po pinapahayag sa atin, ginaya ng mga apostol ang ginawa ng ating Panginoon. Nag-alay sila ng kanilang buhay ng dahil sa pag-ibig sa Diyos at ng pag-ibig sa kanilang kapwa. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ang panawagan sa atin sa kasalukuyang panahon na tayo rin ay mag-alay ng ating buhay para sa ating mga minamahal, para sa ating mga kaibigan, para sa mga tao sa ating paligid. Subalit hindi katulad ng ginawa ng mga apostol, hindi man tayo magbubog ng dugo, subalit lahat tayo tinatawagan mag-alay ng ating sariling buhay sa ibang kaparaanan. Sapagat mga kapatid, mayroon tayong tinatawag na red martyrdom. At ano yung red martyrdom? Ito yung nag-alay ka ng buhay sa pamamagitan ng pagdarak ng dugo. Yung po bang pinatay ka na dahil sa kanilang palataya o kaya naman ay inialay mo ang iyong buhay at ang naging kapalit nito ay ang kamatayan mo rito sa lupa. Subalit inialay mo ito para sa kapakanan ng iyong kapwa, para sa kapakanan ng pananampalataya. Subalit meron din tayong tinatawag na white martyrdom. At ano po yun? Hindi ka lamang mamamatay nang dahil sa pananampalataya, mabubuhay ka o isasabuhay mo ang pananampalataya sa kasalukuyan. Kaya nga po anong panawagan ng Diyos sa ating mabuting balita. Kaya nga po umiibig tayo sa ating Panginoon, di lamang tayo mag-aari ng ating buhay sa pagbubugo ng dugo, kundi mag-aari tayo ng buhay sa pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi sa mabuting balita, kayo'y mga kaibigan ko,
kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Kaya nga po kumisan, mga kapatid, ito ang mas mahirap. Bakit? Sapagat yung mag-alay ka ng buhay, minsanan lamang sa paghuhubog ng dugo. Subalit yung pagtupad sa utos ng Panginoon, araw-araw, bawat oras, ito ang ating ginagampanan, ito ang ating sinasabuhay sa bawat sandali ng ating buhay. Kaya nga po mga kapatid, ito yung mas mahirap sapagat maraming pagkakataon kung pwede mong talikuran yung mga utos na ito. Yung iba naman, selective sa pagtupad ng utos na ito. Kaya tinanin yung mga kapatid, minsan, mayroong isang nanawagan na sundin ang 10 utos ng Diyos. At yung mga tao ay talaga namang spiritually high. Kaya po lahat gustong-gusto sundin ang utos ng Diyos. Kaya nung minsan sinabi ng pari, ang unang utos, ibigin mong Diyos na higit sa lahat. At anong sabi ng iba? Tama po yan, Father. Dapat natin ibigin ng Diyos na higit sa lahat. Ano yung ikalawang utos? Igalang mo ang pangalan ng Diyos. Tama po yan, Father. Hindi natin dapat ilalapastaman yung pangalan ng Diyos. Yung pangatlong utos, magsimba ka kung linggo at pistang pangili. Ang sabi ng iba, tama po yan, Father. Dapat tayo nagsisimba para tayo makapagpasalamat at sumamba sa ating Panginoon. Yung ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ang sabi ng marami, tama po yan, Father, sapagkat nararapat labang na igalang natin at lumanaw tayo ng utang na loob sa mga nag-alaga sa atin ng araw at ito ay ang ating mga magulang. At yung ikalimang utos, anong sabi? Huwag kang papatay. Kaya ang sabi ng marami, tama po yan, Father, sagrado ang buhay, hindi dapat kitpit. Subalit mga kapatid, kuminsan, selective tayo. Bakit? Sapagat mga kapatid, pagpabor sa atin, tama po yan, okay po yan, sundin natin yan. Pero mga kapatid, ano yung sabi pagkasunod? Sabi ng pari, ika-6 na utos, huwag kang mangangalunya niya. Tapos ang sabi po ng iba, Aba Father, nakikialam ka na yata. Ika-7 utos, huwag kang magnanakaw. Aba Father, yung inanakaw ko naman, inuhulog ko naman yung iba sa kolekta. Ay isipin mo yun, nagnakaw ka, naghulog ka nga sa kolekta, galing naman sa masama. Kaya nga po mga kapatid, minsan, pagpabor sa atin, susundin natin. Pero pag hindi pabor sa atin, pag gusto natin magkampisaw doon sa kasalanan, ano sinasabi natin? Unfair naman yan, ang bigat naman yan, ang hirap namang sundin yan. Kaya nga po doon nasusukat yung pag-ibig natin sa ating Panginoon at sa ating kapwa kung tayo mismo ay sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, katulad ni San Matias na nag-ari ng kanyang buhay, naman nga lamang ay sa pagbubugo ng dugo, tayo naman ay mag-ari din ng ating buhay sa pagsunod naman sa mga utos ng ating Panginoon at sa pagsasabuhay, paglalapan ng ating pananampalataya sa pang-araw-araw na paglagi natin sa mundong ibabaw. Sapagat mga kapatid, hindi lamang nating dalawa ang tunay na pinili na apostol ng ating Panginoon. Lahat tayo, katulad ni San Matias, ay mga kahalili na mga apostol. Lahat tayo ay mga apostol na may tuturing kung sinusuko natin ang ating sarili sa pangalan ng ating Panginoon at kung tayo man ay pinadala na ng ating Panginoon upang mangaral ng mabuting balita sa pamamagitan ng ating mabuting halimbawa. Kaya sana tayo lahat ng mga narinig ko, maging tunay tayong apostol at alagad ng ating Panginoon sa ating buhay, sa ating mabuting halimbawa, sa ating paggawa, sa ating pakikisalamuha para sa ating kapwa. At may sa buhay natin yung pag-ibig na ipinagkaloob ng Diyos sa atin at maibigin natin ito para sa ating kapwa, lalo higit sa mga taong nangangailangan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Mga kapatid, pinili ng Diyos si Matias upang maging isang apostol, isang saksi sa muling pagkabuhay. Idalangin natin na matupad ang kalooban ng Ama sa mundo, sa lahat ng lugar at lahat ng gawain. Sa bawat pananggita ng ating tutugon, palakasin mo kami, O Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga Obispo, naway patnubayan ng Espiritu ng Kalulungan, lalo na sa kanilang paglilingkod bilang mga pastor ng simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan, naway maging masigasig sa pagtupad ng kanilang pangakong tutulong sa pagliligtas ng mga kaluluwa, manalangin tayo sa Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang bukasyon ng pagpapari at
pagiging relihiyoso sa ating pamayanan at pamilya naway dumami. Manalangin tayo sa Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga lalaki at babae nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos, naway magkaroon ng tunay na diwa ni Jesus na nakipamuhay sa atin upang maglingkod at hindi ang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway makita ang pagliligtas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Panginoon. Diyos naming mga pag-ilihan, pinili kami ng iyong anak at nagbunga ito sa aming mga buhay. Ipagalaw mo mga kailangan ilalapit kami sa tulong ni San Matias sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang palay-lay ko, makabiyayang nagmula sa pagpapalang ko. Tanda ng bawat puso, pagkat hinihig mo, ngayon'y mananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong pag-aari ay maging kalulugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pag-aay sa iyong mga kamay, sa kauriyan at karangalan sa ating kapanginawahan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madaming lumikha, tanggapin mo ang mga ari ng iyong sambayanan na iyong kapistahan ni San Matias. Pagundangan dito ipagtiwali mo kami sa iyong pag-ibig na makapangyarihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. At siya'y pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay sa higad katwa sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig at katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naritong tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisawit ng papuri sa iyo na walang bumpay sa kalangitan. Kami nagmumuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang nagparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ang madaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't pa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtisang usang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon. Iniyawot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya di naman nung matapos ang hakuna, dinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyawot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago palamagang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kay San Francisco naming Papa, at Gilemis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Taladahanin ko rin ang mga kapatid naming nahintay na may pag-asang sila'y muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at pagpilihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal ang Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ang lahat ng kabanal na nabuhay din sa daigdig ng kalulod-lulod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa talumili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng namin, kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa gusto, ang yayang mo dahil sa lahat ng masama. Hinihiling namin kabiyabiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang papurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid ni Diyos si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo inaanyayahan sa Kanyang bigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Pancho Imperata kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng salot na ito at kung paano masusuko ang pagkaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Tumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Panalangin mo kami. San Pedro Calusot, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkan ay lagi mong pinapagsasalo sa madalang pakikinabang bilang tugon sa pagdalang ni San Matias para sa aming kapakanan. Marapati mong mabulot naming kapalaran ang pambuhay kapiling mga banal sa iyong kaliwanagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, Na kami maging dapat mangyayari sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon. mapagpalang Ama, kasiyan mo kami ng iyong mahal na pagpapalang, kaya yaman sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ng anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Papakinabangin mo kami sa kanyang pagkahoy ng muli, sa kalulatian sa langit. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mabalagi nawas sa atin. Amen.